So once again, we are going to talk about the make a new source of income. Yan. Alam ko po, lahat ng mga nandito, you have your own source of income. But the question is, sumasapat ba kasi, no? Yung kinikita mo ba ngayon or kung ano yung pinagkakakitaan mo ba ngayon, yan, sumasapat ba siya sa pang-araw-araw nating gastusin, lalo't nagmamahal lahat ng mga bilihin. Yan, no? So, of course, lahat ng tao ho, no, looking for another source of income. But gaya like what I said earlier, karamihan naluloko, no, nai-scam, nalulusawan ng pera, tinatakbuhan ng taong nag-invite sa kanya, no? Pero ngayon, ayan, no? Pero ngayon, ayan, dahil blessed tayo, no? Of course, pinagdasal natin tong opportunity na mapapakinggan natin ngayong gabi. Ayan. Malalaman nyo po kung ano yung golden opportunity na i-discuss namin, no, na kung saan panghabang buhay nating pwedeng mapakinabangan ho. No? So, of course, bago natin talakayin po kung ano yung source of income na gagawin po natin, no, or mapapakinggan natin, ito yung gusto kong mag-sing in po sa ating lahat, no? Because the biggest transfer of wealth is happening right now. Ibig sabihin, hindi lang po pala natin namamalayan, no? Kung ano-ano yung pinagkakaabalahan natin, trabaho, iba't ibang businesses, na may nangyayari na palang wealth transfer, no? Nag-reset ang mundo during pandemic. Ibig sabihin, maraming nagbago. So, ibig sabihin po, may transferring of wealth, no, na nangyari na kung saan yung mga hindi naka-adapt ng pagbabago, yan, na pag-iwanan, at yung mga naka-adapt ng pagbabago, sila yung nag-i-exist ngayon at kumikita ng malaki sa online. Yan, no? Meron tayong tinatawag na generational transfer, no? Generation by generation, no? Nagta-transfer po ng wealth, no? Ang mundo. Hindi lang tayo aware kung ano kasing wealth yung naita-transfer po sa bawat generation. Ibig sabihin, every generation kasi may changes na kung saan, kung sino yung mabilis maka-adapt, yan. Sila yung mas mabilis na nakikinabang at kumikita ng malaki po, no? Sa laki ng pagbabago, no? Kung makikita nyo po, ayan. We have silent boomers, ayan, Gen X and millennials, no? At ngayon yung mga Gen Z. Yan, yung mga Gen Z kasi natin ngayon, techie na, yan, mahilig sa mga platform, social media. Kaya pansin nyo ngayon, no? Maraming nagbago po during pandemic at kung sino yung mga, yan, nauna sa online games, nauna maging vlogger, yan, mas malaki na yung kinikita nila kaysa sa mga, yan, makatapos ng college, yan, mga artista, no? Yan. So, ibig sabihin, generation by generation po, ang pinakalas yung alpha. Yan. Kung sino yung mabilis maka-adapt ng pagbabago, sila yung mabilis magbago yung buhay. No? So, ready ka na ba na mag-adapt ng pagbabago? Kasi bago yung i-discuss ko, no? Kaya, ma-excite ka. Ayan. Of course, we have geographical transfer. Yan. Kung sino daw po yung nasa lugar, no? Na nasa bayan or nasa syudad, na malakas yung internet, laging nasa Zoom. Yan, or naging nasa platform ng online, iba't ibang online, sila daw yung mabilis na ta-transferan ng wealth. Why? Kasi lahat ng knowledge, no, kung paano kumita ng pera, nasa online na ngayon. So, ibig sabihin, kung sino daw yung mga nasa liblib pan lugar, nasa iba't ibang probinsya, walang source of internet, ayan, sila yung limitado yung opportunity. No? Ayan, kaya kung nasa syudad ka ngayon, at nasa Zoom ka natin ngayon, ibig sabihin, yan, malakas yung internet mo, pwede mo maging source of income yan para kumita ka po. No? Ayan, no? And of course, we have technological transfer. Sa technological transfer po, ito yung kung saan, ayan, sino yung mabilis sa gadget? Yan, magaling sa mga computers, sa mga, ayan, sa mga gadgets, sa mga platform. Yan, no? Sila daw ho yung mabilis na tatransferan ng wealth. So, tatlong klase yan ng wealth na kung saan, ayan, no? Dapat pala nakaka-adapt tayo, no? Kasi ang mundo ng teknolohiya po ngayon, mabilis magbago. So, again, para yang dagat. Kung hindi ka marunong lumangoy, malulunod ka. So, all we have to do is just to adapt the changes, no? Yan. So, all we have to do is just to adapt the changes and of course,
Ayan. Wait lang, nawala. Yan. So, adapt natin yung pagbabago para, yan, mabilis tayong kumita ng pera. So, pandemic's the biggest transfer of wealth, no? Na nangyari po yan in the world history. Sabi dito, the smart ones double or triple times or 10 times their money. And those who do not go to adaptability online. Yan, sila yung nagiging mas mahirap pa sa mas mahirap. Because everything is in the online world, no? Ayan, those who are quick to adapt will have a good future in this new world while everyone goes bye-bye. Yan. Bakit? Because ang labanan ho kasi dyan, everything is in the online. Ang pag-aaral, may online Zoom na, no? Online study na. Lahat ng pagkain na pwede mong orderin, nasa online na din. So, ibig sabihin, kung hindi ka pa ngayon nag-a-adapt, no? Na lahat ng transaction mo is nasa online na, mapag-iiwanan ka, no? So, the question is, are you ready, no? How are you positioning yourself? Yan, ready ka na ba? No? Ready ka na ba na i-position yung sarili mo sa mundo ng online? Sa mundo po, no? Na kung saan, ayan, mabilis kumita ng pera. So, iwanan natin yan, no? Kasi kapag once na naka-adapt ka, there is an online algorithm. Ibig sabihin, may mga naging successful na ho dito. Once na nag-adapt tayo, nag-decide tayo, yung nangyari sa kanila, possible din po na mangyari sa atin, no? They adapt the changes in the online world at naging successful po sila. Yumaman sila nang wala tayong kaalam-alam. So once we decide, yan, no, to grab this opportunity po na i-discuss namin, possible po na mangyari sa inyo yung nangyari po, no, sa mga successful natin, no, sa online world. So now, this is a new source of income na i-discuss po natin, no? In your new source of income na kung saan, ayan, talagang mabilis kumita ng pera. Pag tinrabaho mo, mas malaki yung ibibigay sa'yo. At pag sineryoso mo, ayan, yung result na gusto mo, no? Yung mga nawalan ng pangarap, maibabalik po yan dito. No? So, get ready po, no? Kasi ang unang pag-uusapan po natin is the conceptual age. Ito kasi yung mga source of income. We have to realize kung bakit kailangan natin mag-adapt ng pagbabago, no? Kasi kung hindi nga, mapag-iwanan tayo. Kasi kung kahit gaano ka kasipag, gaano ka katyaga, no? Maaga kang gumising pagkaaga-aga. Kung yan, no? Nasa agriculture age ka pa rin, yan. Ibig sabihin po, no? Kahit sobrang effort mo, yan, kulang yung, hindi sapat yung bayad sa'yo dyan, no? Yan yung kauna-unahan naging source of income po, no? Ng mga ninunuho natin. Pagtatanim po, no? Maaga pa lang nasa bukiran na sila, no? Para mag-ani ng palay, no? Magtanim ng palay, kaya nga magtanim ay hindi biro po, no? Pero walang choice po kasi yan yung kauna-unahan nating naging source of income noon, no? Maaga pa lang nasa bukiran ka na. Hanggang sa pangalawang industrial age po, no? Pangalawang age is the industrial age. Ito na yung may mga negosyante na nagtayo ng mga factory, no? Na kung saan nangangailangan ng manpower. So they encourage lahat ng mga tao sa probinsya na instead nga na nagtatanim ka, no? Sa bukid, mainit diyan, no? Tirik yung araw, nandiyan ka. Dito ka na lang sa factory. No? So ito yung pangalawa na naging source of income noon na kung saan po, no, once na nasa factory ka, malaki na yung sahod mo niyan. Bukod doon, 8 hours lang yung duty mo, no? Aircon pa minsan. Ayan. But, ayan, the time has come po na nagbago yung mundo, which is ayan, ito na po yung pangatlong age, which is the information age, no? Ito na yung mga knowledge worker. Ibig sabihin, pagka nakapaghanap ka ng trabaho, may position ka na, managerial position, supervisor, no? Ibig sabihin po, pag maganda yung natapos mo sa age na to noon, no? Maganda na yung possible na maging trabaho mo, malaki yung kita mo compare sa first age at saka second age. And then, yan, nandiyan na po yung, ayan, the conceptual age, which is the creators. Ito na po yung era na kung saan po, no, maraming mga, ano na po, invention, no? Invention po nangangailangan ng manpower na kung saan po, no, yan, mas malaki na yung pasahod dito. Yan. Ibig sabihin, for example, sa ibang bansa, no,
may mga malalaking factory na nangangailangan ng OFW. So they encourage yung mga tao sa iba't ibang bansa, no, para magtrabaho sa malalaking factory na yan, mas malaki na kasi yung sahod diyan. No, that's why on that era po, yan, ito yung age na kung saan, no, na kung saan existing siya hanggang ngayon, no? Kaya ho itong era na to, yan, naisip ng mga magulang natin na magsakripisyo po sa ibang bansa, no? Na kung saan po, no, nagsakripisyo sila sa ibang bansa kasi mas malaki yung sahod, no, para mapagtapos nila yung mga anak nila sa pag-aaral. Why? Kasi alam nila sa age ng information age na kapag nakapatapos nila yung anak nila ng pag-aaral, maganda yung pwedeng maging trabaho, no? So they sacrifice on the conceptual age po, no, na mga ibang bansa kasi mas malaki yung ayan, sahod po. But yan, the world is changing po. We are on the fifth age po, which is the digital age. Ibig sabihin po, no, hindi na lang sapat kasi ngayon na nakagraduate tayo, maganda yung kurso na natapos natin, or pagiging OFW po yung pwedeng maging source of income natin na malaki. Because during pandemic po, yan, nasa age tayo ng digital age. Ibig sabihin po, yan, sa age ng digital, sa age po ng fifth generation po, ayan, during pandemic po, maraming kumita online, no? Hindi lang dahil maraming nawalan ng trabaho, maraming walang pinagkakitaan, they saw the potential po ng mga platform online na may nag-live selling, 'di ba? May nag-online selling, may naging vlogger, yan. Naging source of income po nila ngayon yung yan. Naging source of income po nila ngayon yung mga platform na yan, no? Which is the digital age po. But yan, we are entering at the robotic age. Ibig sabihin po kasi dito, no, nalaman natin na may mga kumita na sa online. But ang challenge kasi doon kung papasukin pa natin yung online, no, sa as a source of income, ang tanong doon, no, magiging successful ka pa kaya? Kikita ka pwede, no? Kikita ka pa pwede. Yung mga nauna dito, no, gaya niyan, sila Ibana Alawi, sila Rapi Tulfo, yan mga sila Kong TV, mga literal ho yan na mga vlogger na nauna ho sa mundo ng pagbablog. Kumita ho sila. Si Madam Inuts, nag-live selling lang, di ba? Nakilala sa social media. Kumita ho sila. At hanggang ngayon, sa mga TikTok shop, yan, kumikita yung mga nagle-live selling dyan. Ibig sabihin, nauna kasi sila, nalaman nila, no, na yung mga platform na yon, yan, pwede silang kumita. But the question is, kung mag-online selling ka pa ba ngayon, tatangkilikin pa kung ano yung tinitinda mo? Yan. Question, yes, possible, pero kikita ka lang. Pero yung yayaman ka, gaya nila, baka huli na ho kasi. No? That's why we are entering at the robotic age na kung saan, no? Tayo pa lang po ang mauuna. Ayan, pakitype naman ho, I'm the first. I'm the first. Ayan. We are entering at the robotic age na kung saan po, ito na yung bagong era. No, ito na yung bagong source of income na pwede nating gawin na kung tayo ang mauuna, no, gaya ng mga nauna sa digital age kasi mas ahead to, no, yung robotic age, mas malaki yung potential po natin, no? Mas malaki yung future natin sa robotic age. Now, ito yung evolution ng yan, human po, no? Future human evolution. We are living at the robotic age, no? Baka lang ho hindi kayo aware, no? Kung alam mo lang sa Android na cellphone mo, may mga robotic assistants na. It's already existing and usable actually, no? For example, si Amazon, no? Meron siyang tinatawag na Alexa, no? Si Alexa, pwede mo na yung magamit 'yan, no? Mag-alarm, mag-set ng appointment mo sa meetings, 'di ba? Gisingin ka niya, mag-play ng music. Voice command siya na kung saan sineset mo lang 'yan, tapos siya na yung mag-a-assist sa'yo every day, no? So it is a robotic operation na kung saan existing na pala sa gadgets natin, hindi lang tayo aware. No, wait lang ah. Ayan. So kung makikita nyo po, ayan, hindi ko na ipi-play to, no? Para hindi na humaba. Say you wanna. Ayan. So as you can see po, the world is changing po during pandemic. Ayan. Hindi lang po sa mga gadget natin, no, nagkaroon ng mga robotic operation or robotic assistance, no? Because
Sa mga iba't ibang restaurant, punta kayo ng Glorieta 4 sa may Jollibee. Meron ng robotic ano doon na nagsiserve. Hindi na tao, no? Ako naging Jollibee crew ako, no, sa dining. Ngayon napalitan na 'yon. Robotic na po 'yon, no? Sa mga ospital may mga robotic assistants na rin. O robot na 'yun pwedeng mag-opera, especially sa mga factory worker, no? Because during pandemic kasi nawalan ng operation yung mga 'yan. Na kung saan po dahil nga prone yung mga tao sa virus, kaya pinagbawalang lumabas, tigil yung negosyo ng mga malalaking negosyante. That's why they adapt yung robotic operation kung tawagin, no? Yan. So, ibig sabihin, para magtuloy-tuloy yung kita nila, they adapt yung robotic operation. That's the big changes na nangyari po sa atin. Now, yan. For example, ang kauna-unahang robotic operation po, no? Hindi na kailangan ng driver. Pwede mo nang iset. Mag-long drive ka si Tesla. And the other brand, BMW, Mitsubishi, and Toyota, they adapt po, no? Yung meron na silang mga robotic car, no? Hindi na kailangan ng driver. Self-driver na po siya or self-driving, no? So the world is changing very, very fast. Hindi mo yan mababago at hindi mo yan mapipigilan. So the question is, how can you adapt the changes? Kasi kapag ka hindi nga, mapag-iiwanan ka, no? So the world is changing po because massive automation is coming, no? May mga robot na nagsiserve sa mga BPO industry. Yan, di-discuss natin na mas malalim yan. Yan, Uber Future software will enter your industry sa ayaw at gusto mo. 'Di ba? Kaya karamihan ng mga malalaking negosyante, they choose yung mga robotic operation na. Yan. So Bitcoin, the world biggest bank with no actual cash. Uber, the world largest company, walang kotse yan, pero 'di ba application lang siya. Facebook, the world most popular media na wala namang content, tayo lang nagko-content. Alibaba, the world most valuable retail owner, no, na walang sariling ini-inventory. And Airbnb is the world largest hotel accommodation provider na wala namang real estate. So see, no? So yan yung mga bagbabago, no, na kung saan nangyari na. And it is already existing. So the world is growing rapidly. No, may mga alternative meats na, yan, may mga iniimbento si Elon Musk, telepathy text, iniisip pa lang niya, nagte-text na. Yan, from fossil fuels to renewable energy. Education, foods, grocery are all in online world. Yan. So ganyan kabilis magbago ang mundo. So ito nga, no, it's already existing na nangyayari na po ngayon. Dating plano lang ni Elon Musk, no? Plano niya mag-mass produce ng humanoid robots, mapapalitan. Ano yan? Mga robotic yaya, hardinero, caregiver, o di kaya factory worker. No? Nangyayari na po yan ngayon. So, ang question kasi dyan, yan. Ibig sabihin, if the robotic operation, it can replace yung mga trabaho na yan, paano na tayong mga Pilipino? Paano na tayong mga tao, simpleng tao lang na umaasa sa trabaho? Yan. Yun yung pagbabago na kailangan mong tanggapin, no? Na hindi na tayo kailangan maging kampante po sa trabaho natin ngayon. Kasi possible po, kapag ang malalaking kumpanya nag-adapt ng automation, yan, baka kahit gaano kakagaling, gaano kakasipag, hindi ka nalilate sa trabaho, possible pa rin nang papalitan ka. No? That's why, ito po, as you can see, sapat pa ba ngayon? No? Sapat pa ba ngayon yung magagandang kurso, no, para magkaroon ng malaking source of income? Tignan natin. Ayan. Dati, pag nakatapos ka ng banking and finance, maganda na yung pwede mo maging trabaho kasi pwede ka maging teller or maging cashier. But, na-replace yan during pandemic ng InstaPay and PisoNet. Because using InstaPay or PisoNet, you can transfer, you can withdraw, you can deposit po. Online lang. Hindi mo na kailangan pumunta sa bangko mismo. Next, journalism. No? Pag nakatapos ka niyan, isa yan sa magandang kurso noon. Pwede kang maging host, maging anchor sa TV, network. But, yan. Because of the pandemic, YouTube entered the online world. Si YouTube, as long as you have
your own YouTube channel. You can be an anchor, you can be a TV net, you can be a host of your own channel. Ibig sabihin, the more subscriber you have sa YouTube channel mo, yan, mas higit mo na yung mga yan, nagbabalita sa TV o yung mga TV anchor, no? So ibig sabihin ang laki ng pagbabago. Kaya karamihan ngayon naging vlogger na. At karamihan ng mga balita sa TV napanood mo na sa Facebook kanina. So ganyan magbago no, ang bilis. So HRM, maganda rin 'yan. Pero no, ang possible maging trabaho diyan food industry, no? Pero napalitan 'yan ng GrabFood and Foodpanda, no? Hindi mo na kailangan pumunta sa physical store, Jollibee, hindi mo na kailangan pumunta. Maliligo ka pa, magtututbrush ka pa, di ba? Para lang pumila, para makabili ng food, no? But during pandemic po, using this mga application na to, pwede ka nang mag-online, no? Online buy ng food. Bumili ng pagkain online, no? AB Mascom, napakagandang course. Ang pwede mo maging trabaho, call center, no? Call center is one of the company na malaki magpasahod. Kaya kahit yung mga graduate ng magagandang kurso, hindi agad nakakahanap ng trabaho, ang pinapasukan call center kasi malaki nga yung sahod. But, yan, some of the BPO, big BPO industry or company, no, adapt yung tinatawag na artificial intelligence, no? Napalitan na ho yung mga customer service, ang sasagot na sa'yo robot, automation na, di ba? So, can you see these courses, no, na hindi natin inasahan na mapalitan, di ba? Ng mga robotic operation. So ngayon, question, sapat pa ba na nakagraduate ka ng magandang kurso, di ba? Para kumita ka ng malaki? Baka kahit maganda yung natapos mo, yan, napalitan na yan ng mga robotic operation pagdating na araw. Kaya kung ang tanging solution mo lang, no, or ang tanging source of income mo lang trabaho, no, during pandemic po, maging lesson learned sa atin, maraming nawalan ng trabaho kasi maraming company na nagsara, no? Maraming company nagsara at karamihan hindi inasahan na mabawas sa trabaho. So dahil yun lang yung source of income nila, yun, wala silang trabaho, wala silang income. That's why based on the Statista record, no? Yan, pumalo ho ng 547.6 million yung napunta sa poverty level. Ibig sabihin, mahirap na, mas lalong naghirap kasi walang source of income. Yan. Kaya karamihan po during pandemic ang naging source of income online, no? So ngayon, ang naging source of income nila online. Dating seaman, no, nagtinda sa harap ng bahay ng mga nagtinda sa harap ng bahay, nagtinda sa mga online shopping, no, during pandemic. So maganda naman ho kasi talaga ang online, no? But the question is, kung yan pa ba ang gagawin mo ngayon, yan, ibig sabihin uubra pa ba yan ngayon? Question, ayan. Let's say nag-start ka pa rin, decided ka pa rin na mag-online shopping, 'di ba? I mean mag-online selling. Ang tanong kasi diyan, ano yung bibenta mo? 'Di ba? Ano yung mga product na alam mong tatangkilikin ng tao? Kasi kailangan unique yung mga product na ibebenta mo para matangkilik yan ng tao, no? Which is either sapatos o kung ano-ano yung mga pwede mong ibenta naman, pwede naman yan, no? But the question is, may mga disadvantage na kasi yan. Kasi may mga nanloloko na kasi sa online. Kaya minsan kahit na legit naman yung product mo, nadadamay ka. Kasi may mga nangi-scam, no? Nag-order ka, ang dumating sa'yo, dineliver sa'yo, bato na malaki. Di ba? So nakalagay ho dito, ito yung mga disadvantage kung mag-online selling ka. Hindi mo nakikita ng personal yung product, sa picture ka lang magbe-base. Aantayin mong dumating yung item sa'yo. Nakapasok ka na sa trabaho, di ba? Chances of mishandling while shipping delivery. Di ba? While shipping deliveries. Malaki, di ba? Baka kung babasagin yung in-order mo, basag na pagdating sa'yo. Malaki yung shipping charges, walang online security. Kasi nga, 'di ba? Pag nag-order kayo, nagbe-base lang kayo sa comment section kung legit yung item, 'di ba? Kung totoo yung nasa picture. So hindi ka pa rin sigurado kasi baka yung video doon, 'di ba? Hindi totoo. So maraming mga
disadvantage na kasi kapag ka online selling yung gagawin pa rin natin. Now, yan. Kaya kapag ka nag-alok ka online, walang bibili sa'yo. Minsan sinisin ka na lang, sumasama yung loob mo, kahit anong hi, how are you, kamusta ka. Yan, wala nang pumapansin sa'yo. Kasi karamihan po nga sa online, di ba, risk na siya. Bukod doon, too much competition. Di ba? Maraming item na pwedeng, na binibenta na sa online ngayon. Anything mabibili mo na sa online. So ngayon, ano yung pipiliin mong item para mas kumita ka ng malaki? So medyo challenging na, 'di ba? Hindi na rin siya ganun kaganda. So now, yan. Why the best why trading is the best business in the world? Ayan. Kayo, ito na po yung gusto naming i-discuss sa inyo, no? Lahat kasi ng mga source of income na pwede nating kitain, may disadvantage na. So, bakit trading ngayon ang pinaka-the best na business sa buong mundo? Ayan. Number one is hindi yan kasi affected ng pandemic, hindi yan affected ng economic recession, at, at, at kaya mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Okay? So, napakaganda ng trading. Kaya kung nalaman nyo, no, yung kakilala mo, naging trader lang, naging milyonaryo. Yung kakilala mo, no, ang laki ng kinita sa isang buwan. Trading ho kasi yon, no? Ayan, wait lang ho ah. Hindi pala nakasaksak yung charger ko. Saksak ko lang. Hindi pa. Saksak mo na nga lang po. Ay. Ayan, okay na. Okay na. Okay na. Ayan, nag-okay na yung charger. Ayan. So, ayan. Ibig sabihin kasi napakagandang gawin ng trading. Kasi na kahit nasa bahay ka lang, ayan, magagawa mo. Ayan. What's next? Ayan. So, simple. Ang trading kasi, buy low, sell high. Pagbili ng mura, ibebenta mo siya ng mahal. Ganyan ang trading, no? Nabili ng mura, ibebenta mo siya ng mahal. So now, merong tatlong klase ng trading na pwede nating i-trade. Number one is the Forex, no? Forex trading po, simple as palitan ng mga pera ng iba't ibang bansa, no? Fiat currency kumbaga, no? Let's say Hong Kong dollar, pwede mong you can change from the from Japan yen, no? From US dollar, you can change from peso. Yan. Yan yung literal na forex trading. Palitan ng pera ng iba't ibang bansa na kung saan bibili ka ng mura ng currency ng ibang bansa, ibebenta mo pag tumaas yung value. But the difference, no, or ang disadvantage ng forex trading, it is affected by government, no? It is controlled by the government, no? Bukod doon, Monday to Friday lang ang trading ng forex, no? Kaya pag may nag-invite sa inyo tapos forex trading yung tinitrade, no? Pag Monday to Sunday yung trading yan, is kami ho yun. Kasi ang trading po, no, ng forex Monday to Friday lang kasi sa bangko ho yan tinitrade, no? Bukod doon, meron siyang tinatawag na stop loss. Ibig sabihin, every time na pagka nag-trade ka, no, siniset mo yung amount na pwedeng matalo sa'yo. Pag na-reach, no, or bawat trade mo, na-reach na yung amount na pwedeng matalo sa'yo, stop na siya. So, ang difference nun, yan, kung bawat trade mo, laging talo, lugi yun, sayang din. 'Di ba? Ipunin mo yun, malaking pera din yun kung bawat trade mo, loss. Meron siyang stop loss, malilimitahan yung pagkatalo mo, pero again nga, kung bawat trade mo, laging loss, sayang din. Malaking pera din yun. Na ang pangalawa po, no, na pwede nating i-trade is the stock trading. Ito yung pagbili ng iba't ibang shares of stocks, gaya ng Jollibee, PLDT, DMCI, no? Ang problema lang ho dito, it is controlled by the company, no? It is controlled by the major shareholder. At hindi mo 'yan mapapakinabangan, no? Ng short term. Ibig sabihin kasi maturity yung inaantay mo dito. Nabili mo 'yan ngayon, no? Aantay yung maturity niyan 10 to 15 years. So, hindi mo siya maiwi-withdraw agad-agad pagka stock trading yung iti-trade mo.
Now, what is the best trading po? Yan. Crypto trading, no? Crypto trading po it is a digital asset, no? Na kung saan ang difference niya sa forex at sa stock market, ang crypto trading na bili mo ngayon, pwede mo na siyang ibenta mamaya, no? Buy low, sell high anytime. Bukod doon, decentralized siya. No one can control the market, no? Hindi siya namamanipula ng kahit sino, mayaman man or mahirap, government man, hindi siya kayang imanipula. Why? It is a digital asset, no? Secured by blockchain technology. Yan. So yan yung pinaka the best na i-trade ngayon. Why? Kasi 24/7 mo siyang pwedeng i-trade. Ibig sabihin, dito mas yumayaman yung mga professional trader. No? Kasi nga, nabili mo siya mamaya, possible na within 24 hours, pag minonitor mo yung market, yung nabili mo ng mura at naibenta mo doon sa pinakamataas na presyo na tsempohan mo, possible maging milyonaryo ka instant. Kaya kung may nababalitaan kayo, no, in just 24 hours, yan, no, kumita ng malaki ng dahil sa trading. Cryptocurrency po yun. So, napakaganda pala ng trading. Hindi lang tayo aware, hindi lang natin alam, no? Kasi, unang-una, walang nagturo sa atin kung paano ba mag-trades, no? Wala tayong idea kung paano ba yung mag-trading. Yung pala, para matutunan yan, kailangan mo mag-enroll ng course. Para matuto kang mag-trading, may mga package kang kurso na kukunin po, no? Nagre-range lang naman ang bayad sa tuition ng trading ng 80 to 100,000 pesos. No? Malinaw? Yan yung bayad mo para matuto kang mag-trade. Now, ano yung pag-aaralan mo? Yung mga trigger line. Kasi yung mga trigger line, diyan mo malalaman yung yan yung pinaka parang indicator para ma-trigger mo kung yung market pataas. Ibig sabihin, doon ka timing na magbenta. Yung mga trigger line na yan, kailangan mong aralin para malaman mo kung pababa yung market. Baka kasi pababa, bigla kang nag-sell, lugi ka. So that trigger line is the very important po for you to predict the market. If it's going up or if it's going down. Kaya nga may double top, head and shoulder, rising wedge, at ibang terminology po ng mga trigger line. No? For you to be able to buy sa mababang presyo at magbenta ng mahal. Now, here is the pattern pa na kailangan mo pang aralin po, no, pag nag-enroll ka ng course ng trading. No? Yung tinatawag para malaman mo kung bearish pa rin yung market, no? Or mananatili siya sa baba. Yung tinatawag kung may reversal pattern, descending triangle yan. Pag descending triangle, ibig sabihin pababa pa yung market, no? Pag tinawag na yan, symmetrical triangle, ibig sabihin, yun na yung trigger na pataas yung market. So, kailangan, yung mga pattern na yan, nalalaman mo siya. So, hindi rin biro pala, no, yung trading. Kasi marami kang kailangan aralin to execute yung trading mo. Yung mga candle chart, kailangan mong aralin yan, no? Para malaman mo kung bull flag na, cup with handle, yan. Marami kang pattern na kailangang basahin. That's why the very important kung manual trader ka, yung tinatawag na portfolio. Ibig sabihin, meron kang from the history, no? Nagalaw ng market na tinitrade mo. Yan, no? Kaya importante po yung portfolio. Kasi kung di ka marunong mag-portfolio, malulusaw talaga yung pera mo pag trading yung gagawin mo, no? Pag manual. So, hindi rin pala biro yan. Let's say nag-enroll ka pala, nagbayad ka ng mahal na kurso, tapos ang problema kasi yun kung paano mo na i-apply sa sarili mo. Why? Because here is the kind of market na i-analyze mo. No? Ganyan kalala. Ganyan siya kasakit sa ulo kapag ima-manual trade mo. Kasi, pag ikaw na yung mismong actual na nag-buy and sell, confused ka. Confused ka kung right time mag-buy, right time mag-sell. That's why mix of emotion yung unang mararamdaman mo pag beginner ka, no? Kaya nga hindi ho basta-basta. Actually hindi lang ho ang kapital ho or puhunan sa trading is yung pera. 20% lang ang pera. 80% yan, yung physical condition mo, emotionally condition mo yung importante. Why? It's because connected yung feelings or emotions.
Minsan kinakabahan ka, minsan overconfidence ka. Pag overconfidence ka, akala mo tataas pa, biglang bumaba pala. Yari ka na. Pag bawat trade mo, kumikita ka, nag-execute ka, kumikita ka, greedy ka naman. So that kind of mixed emotion is hard to control. That's why karamihan nga nung mga manual trader, yan, emotional sila, natatalo or na unti-unting nalulusaw yung pera nila. Bukod doon, yan, yung fear of missing out. Nagpapadala sa mga, dahil ayaw maiwan, no? Sa trend. Parang kahit hindi naman inaral, sige, pasok dito, pasok doon. Kahit wala namang sapat na idea. So that's why, kayo na 44 na nandito, ang kagandahan, no? Dahil maganda nga ang trading. Gusto nating gawin ngayon, no? Ang kagandahan po niyan, para mas yan, ma-excite ka, yan, no? Kasi ito yung mix of emotion pagka manual trader ka. Kaya minsan pag nag-manual trader ka, ayan, nakakatulugan mo na yung market, no? Alam nyo ba may kwento, no? Si isa sa vlogger yon from I think Korea. In just 24 hours na liquidate yung pera niya kasi nakatulugan niya yung market. Ang na-loss sa kanya nasa 1.6 million. Laki nun. Although sabi niya, kinita niya na yon sa trading din, pero nangihinayang siya kasi malaking amount pa rin yun. No? So, mahirap din pala siya, kahit na nag-enroll tayo ng course, kasi pag actual na nga, ang hirap i-control ng emotion kapag ka, syempre, pera mo yung natatalo eh. Pag unti-unting nauubos yung pera mo, di ba? Emotional ka ngayon. So, bukod doon, di ba? Pagka natalo ka, gusto mong bumawi agad eh. Yun yung problema, kaya lalo ka natatalo. So, napakahirap. So, the good thing po about what we are introducing po sa inyo, hindi nyo na kailangang danasin yan, no? Hindi nyo na kailangang mahirapan na i-predict yung market, i-monitor, i-analyze, no? Kasi, we are going to use a robotic operation. Ayan, pa-heart react naman, no? Kasi hindi mo na mararanasang mag-monitor, mag-analyze ng market, di ba? Kasi ang gagamitin na natin ngayon is yung robotic operation. Ibig sabihin po, yan. Si robot na kasi yung mag-a-analyze ng market. Siya na yung magba-buy and sell para sa atin. Di ba? But, bago natin pag-usapan yan, ano ba yung iti-trade natin? Ano ba yung cryptocurrency, coach? Di ba? That is the very important na malaman nyo kasi yan yung iti-trade po natin or yan yung ipapatrade natin sa royalty. Cryptocurrency. What is cryptocurrency? It is a digital or virtual currency secured by cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers. Ibig sabihin po ng currency, pera. Pag sinabing crypto, it is a digital assets. No? Na kung saan mas mabilis po tumaas yung value. No? Kasi kung may gold ka, ilang taon na yun pero yung value nun nakabase lang siya sa kung anong presyo ng gobyerno. But if you have cryptocurrency, no, araw-araw nagbabago, nag-iiba-iba yung value. So pag nakabili ka ngayon, tumaas yung presyo bukas, mayaman ka. Ganun lang siya kasimple, no? So cryptocurrency, it is a future money. Now, here is the evolution para mas magkaroon ka ng sapat na knowledge. No? Ang dating trades po ng sinaunang tao or sinaunang panahon, nung sinaunang panahon is bartering. May isda ka, pwede mong ipalit ng bigas. May gulay ka, pwede mong ipalit ng karne. That is bartering, no? But yung mga tao noon, they saw the potential of gold, no? Kaya kung may gold ka noon, mayaman ka because you can buy a properties, you can buy an assets, no? But ang problema kasi sa gold, hindi siya mabilis i-divide. No? That's why our government create yung tinatawag na medium expense which is the fiat money. Fiat money which is the metal coin and paper money. Yan na yung ginagamit natin ngayon. No? Ang problema dyan, kung may malaking bills ka, baka tambangan ka no, sa kanto. No? Halimbawa, 10,000, 20 milyon dala mo. Di ba? Tambangan ka ngayon sa kanto. Layari ka. Ang problema rin sa metal coin naman, kung 5,000 yan, tapos imagine mo metal coin lang yung pinangpapalit, pinantitrade natin ngayon, pinambibili, di ba?
5,000 napakabigat na barya niyan. That's why, yung mga bangko, they saw the potential na maraming pera ang tao. No? Kaya ngayon, they offer, oh, may pera ka. Alam mo ba, risk yan sa bahay nyo kasi baka mamaya, akyatin ka magnanakaw, limas lahat ng pera mo. So ngayon, i-deposit mo yan sa bangko. Papalitan natin yan ng debit card or credit card, no? Kasi itong debit card at credit card, pwede mo nang maibili sa lahat ng merchants. Yan. So, ibig sabihin, itong card pala na to, may katumbas na pera. Kaya magagamit mo siya kahit saan. So, dati, hindi natin kayang tanggapin to. Baka kasi mawala, baka hindi secured. Pero ngayon, oh, kahit walang dalang pera, basta may dalang credit card, swipe lang, di ba? But the world is changing very, very fast. During pandemic, no? Nabalita sa TV, no? Na kung saan yung virus daw, transferable sa pera. Sa metal coin, sa barya, or sa papel na pera. So ngayon, takot ang tao na gamitin ang pera noon. That's why, ayan, pumasok na yung tinatawag na electronic money. Ito na yung PayPal, ito na yung PayMaya, ito na yung GCash, 'di ba? Ay nawala. Ayan. Ito na yung GCash. Yan na yung tinatawag na electronic money. Ibig sabihin po, transferable anytime. 'Di ba? From bank to bank, GCash to GCash, 'di ba? PayMaya to bank. Ito na po 'yun, no? But the future money is the cryptocurrency. Again, cryptocurrency. Yan na po ang pera natin pagdating ng araw. So yan ang ititrade natin kasi para magkaroon ka niyan. Para pagdating ng araw, mas malaki yung value niyan, mas mayaman ka. Yan po ang ititrade natin. Now, paano malaman kung may value? Ayan. Number one cryptocurrency in the world is the Bitcoin. Yan. Bitcoin is siya po ang nagmumonopoly po ng lahat ng mga cryptocurrency. Ibig sabihin siya kasi ang kauna-unahang white paper money na na-introduce sa market, no? At dahil naging secure si Bitcoin na nagagamit na pala, di ba? May Bitcoin ka, pwede mong ibili ng Porsche. Saan ka pa, di ba? May Bitcoin ka, pwede mong ibili ng kung ano-ano, di ba? Louis Vuitton, Gucci. Yan yung nagagamit na si Bitcoin. That's why lumaki yung value lahat ng nakabili ng Bitcoin. At dahil nakita nila yung potential na si Bitcoin secured naman pala, 'di ba? Hindi naman pala scam. Kaya naglabasan yung maraming iba't ibang cryptocurrency. So we have I think 1,000 plus cryptocurrency, tama ba, or 5,000 plus na cryptocurrency in the market, no? Na kung saan po pwede mong bilihin yung mga yon ng mura at ibenta mo ng mahal pagdating ng araw. But we highly suggest ang piliin nyo at least nasa top 20 na mga cryptocurrency. Kasi lahat ng yan, mga na-ICO na yan. Pag sinabing na-ICO po, no, nasa market na iti-trade na, namimina na. Ibig sabihin, may mga value na. Di ba? May iba't ibang cryptocurrency po, no, na ang purpose po sa education, transportation, 'di ba? Sa health. So ang piliin niyo yung mga major cryptocurrency. So the good thing po about sa Operation Robotic Trader na i-discuss ko po, no? Nakaka-excite po ba? Yan, piling-pili na ho yung coin na iti-trade ni Royal Q. Yan. Kung makikita niyo po dito po, no? Ang total value ng lahat ng cryptocurrency pumalo ng 50%, no? Kaya pumalo ng 1.2 trillion yung value ho, no? Total market cap ng yan, cryptocurrency po sa buong mundo. Ibig sabihin, pag samasamahin mo lahat ng pera ng iba't ibang bansa, yan, hindi sapat yung market cap nun para tumbasan yung value ng cryptocurrency. So as you can see, yan, here is the rainbow chart ng Bitcoin. Bakit siya yung naging number one? Bakit siya yung pinaka mas malaki yung presyo kumpara sa mga iba't ibang cryptocurrency? So as you can see po, lahat ng era na nangyari, no? Walang ibang pinuntahan yung value ni Bitcoin kundi kundi tumaas yung value ng Bitcoin, no? Walang ibang pinuntahan yung value ng Bitcoin kundi tumaas yung presyo.
'Di ba? From $0.01 naging $10 yan, hanggang naging $10 yan on the Pioneers era. Itong Pioneers era, ito yung wala pang nakakaalam gaano. Mangilan-ngilan pa lang. 'Di ba? So, yung mga nakabili from $0.1, pumalo yan ng $10, mayaman na sila sa era na yan. But, no, on the second halving or pangalawang pag-distribute ng Bitcoin, no, yan yun yung speculators era. May mga nagdududa pa rin, no, pero may mga gumagamit na ng Bitcoin. So from $10, pumalo yan ng $1,000. Yan, no? At pagpasok ng retail traders era, ito na yung nalaman nila na ang Bitcoin may value na pala. Nagagamit na pala siya pang purchase, pambili ng kung ano-ano. Kaya ako, no, bukod sa pagmimina ng Bitcoin, ayan, dito na pumasok yung mga pro trader. Tinitrade na nila yung mga tinitrade na nila yung Bitcoin at iba't ibang cryptocurrency, no? Kasi nga mas mabilis kitain ang Bitcoin pag tinitrade siya instead na magmina ka, no? Kasi kung magmimina ka pa ng Bitcoin, bibili ka pa ng maraming computers. Napakahirap pa ho nun, napakamahal. So instead na ibili mo pa yon, i-trading capital mo na lang para mas makabili ka ng maraming Bitcoin. So on this era, sa retail traders era, ayan, pumalo ho ng $10,000 yung bawat isang Bitcoin. And now we are on the corporations era, no? Na kung saan si Bitcoin, ito na, naibibili na siya dito sa era na to, no? Naibibili na siya sa era ng corporations kasi iba't ibang mga companies, yan, nag-a-accept na ng Bitcoin and other cryptocurrency. So itong rainbow chart na to, pinapakita ho dito, no, na kung nakabili ka sa bawat era na to, sana nakasabay ka at yumaman tayo. But we miss the opportunity po kasi ang na-mindset sa atin pag sinabing Bitcoin, scam. 'Di ba? Ang mindset sa atin pag nalaman natin pag Bitcoin scam, yung pala hindi naman pala scam ang Bitcoin. Tao lang pala ang nangi-scam. 'Di ba? So wala tayong idea. So we miss the 1, 2, 3 era. We are now in the corporations era. Na kung saan yun nangyari po from the history na tumaas yung value ng Bitcoin tapos bumaba. Pagpasok ng second halving, tumaas yung Bitcoin, bumaba ulit yung presyo. At ngayon, no, we are in the third halving po na kung saan mababa pa ang value ng Bitcoin kahit papano. So makakurot ka man lang kasi pagpasok ng fourth halving, tataas ulit yung value, panalo tayo. Kasi nga ang prediction po pag inaccept na ng government's era, ayan, magiging $1 million po yung presyo ng bawat isang Bitcoin. 'Di ba? Yan yung future po ng Bitcoin. So ngayon, scam pa ba si Bitcoin? Hindi ka pa ba mag-a-accumulate? Nako, 'di ba? Late na ho yan pag next year pa kayo nag-decide. So ngayon po ang tamang panahon kasi nasa mababang presyo pa at ang prediction, it's going to surge yung price ni Bitcoin pagpasok ng halving year, fourth halving year by next year. Now, paano ka ngayon mag-accumulate ng crypto? Ngayon, at para mas mapaniwalaan mo, no, na may mga corporations na tumatanggap ng crypto, 'di ba? Na kung nalaman mo lang may Bitcoin ka pala noon, no, kauna-unahan nag-accept ng Bitcoin at cryptocurrency si Microsoft. Pag may Bitcoin ka noon or other cryptocurrency, pwede mo nang ibili ng mga major product niya. Hindi lang natin alam. 'Di ba? Ano-ano pang mga company? Ayan if you have Bitcoin or other cryptocurrency, Citibank, one of the largest bank in the world. They accept cryptocurrency, makakabili ka na ng mga digital assets ni Citibank. Sino pa? Union Bank. No? Did you know that Union Bank has ATM Bitcoin? Yes, tama ho ang narinig nyo po. Union Bank sa Makati, 2 branch yan. Sa Ayala at sa Paseo, they have their own Bitcoin ATM kung tawagin, na kung saan punta ka doon. Mag-buy and sell ka ng Bitcoin doon. Yan. So hindi pa namin napupuntahan yan actually, pero yung sa Hong Kong, ayan, napuntahan na namin. 'Di ba? Sa Hong Kong napuntahan na namin, syempre nag-picture kami diyan. So, this machine, you can transact, no? You can buy any cryptocurrency in this machine. So imagine, it's sa Hong Kong existing na.
'Di ba? Ito pa, ito sa ano to, sa TST to eh. Ito sa Central Station ng Hong Kong, no? So, sa mga OFW natin sa Hong Kong, pwede kayong magpa-picture doon. Pwede rin kayong bumili na ho ng crypto doon, 'di ba? Pwede na kayong mag-exchange from Hong Kong dollar into USDT. Yan. So, yan ho yung mga crypto ATM po sa Hong Kong na napuntahan po namin. And, ayan, nakakatuwa po kasi based on the ano po, no? Yan, pangwalo ho ang Pilipinas, ibig sabihin hindi ho nagpapahuli po, no? Hindi po nagpapahuli ang Pilipinas na kung saan marami ng mga crypto owner, no? Marami ng mga crypto owner, Luzon, Visayas, Mindanao. Actually, ang pinaka may maraming volume po ng crypto owner po or mga nag-hold ng Bitcoin is sa part ng Visayas. Yan. So imagine yun sa part pa ng Visayas. Kasi sa Luzon, 'di ba? Mas nauna yung duda kumpara doon sa ano, yung mga nasa probinsya kasi risk taker. Kaya pansin nyo kahit na may mga nasa probinsya, 'di ba? Magugulat ka na lang may mga sasakyan 'yan, 'di ba? So, yun yung nakakatuwa. And yan, did you know that Boracay is the Bitcoin island? Yes, no? Kasi if you had Bitcoin, may mga merchants na diyan, small and medium enterprises po, no? Na mga merchants na nag-a-accept ng Bitcoin. You can buy ice cream, um you can book hotel, no? Pwede kang mag-lunch, no? And then you can pay Bitcoin sa Boracay po. So, ano-ano mga corporations yung mga tumatanggap pa ng Bitcoin and other cryptocurrency? Ayan po, oh. Baka may kakilala lang naman kayo dyan. Ayan, Samsung, Uber, 'di ba? Alibaba, Shell, McDo, Ford, Mitsubishi, no? They use the system of blockchain and they accept cryptocurrency. So ngayon, question, no? Scam pa ba ang cryptocurrency? Kayo ho ang sasagot. Kayo ho ang sumagot. Siyempre hindi. Sa dami ng mga company na yan na talagang malalaking company sa tingin nyo ho, no? Kung scam or hindi totoo ang cryptocurrency, tatanggapin ba nila? Siyempre hindi po. Kasi ikasisira ng reputation ng company. Trivia. Ayan. Patype kung sinong gusto ng trivia para mas magkaroon kayo ng knowledge. Sige po. No? I like trivia. Patype. Ayan. Patype naman po, no? I like trivia. Ayan. Si Sir Roldan, thank you so much, no? So, trivia. Ayan. Did you know that JP Morgan Chase and Co. is one of the smartest bank in the world? Tama po ang narinig nyo. Yung owner po ng JP Morgan Chase and Co., no? Which is one of the largest bank in the world. Ang pinakamatalino, no? Na nakabili ng Bitcoin. Why? No? Why? Kasi ang ginawa lang naman po niya, no? Sinabihan niya lahat ng empleyado niya, inannounce niya sa TV na ang Bitcoin is scam at hindi totoo. Binagbawalan niya lahat ng mga tao niya, empleyado niya na huwag kayong bumili ng Bitcoin kasi hindi totoo ang Bitcoin, is scam si Bitcoin. Yan. So ngayon, nung nabalita yun sa TV, kumalat sa social media, ang sabi, natakot yung mga maliliit na investor. Nasabi nga, ay hindi pala totoo yung Bitcoin. So ngayon, yung mga maliliit na investor, binenta nila yung Bitcoin nila. 'Di ba? So dahil binenta nila, lumaki yung supply ng Bitcoin. Alam niyo po kung anong ginawa ni JP Morgan? Siya lang naman ang bumili kasi bumaba yung presyo. At dahil nakabili siya ng maraming Bitcoin, no? Bigla niyang binawi kinabukasan sa mga susunod na araw sa mga media, no? Na binabawi ko po na hindi pala scam ang Bitcoin, totoo pala siya. Why? Kasi nakabili siya. At nung pagbili niya, dahil binawi niya na ngayon, dahil ma-impluwensya siya, biglang surge yung price. Tumaas yung presyo ng Bitcoin. So ngayon, 'di ba? Tanungin niyo po ako kung scam pa ba si Bitcoin or strategy lang 'yun. Napakautak niya, ginawa niyang strategy. Kumita na agad siya kaya isa sa pinakamayaman po at crypto owner sa buong mundo, no?
is si JP Morgan, Chase and Co. So yan yung trivia, no? Yan, no? So ano-ano pa, ito pa yung mga sector, no? Yan, talaga napaka-wise. Kaya kasi matatakot ka kahit na simpleng, syempre, small ano ka lang, no? Utakan lang yan ng mga mayayaman. Kaya nyo po nalalaman, no, na scam yan, di totoo yan. Kasi yung mga mayayaman, gusto nilang makabili ng marami, no? Sa mababang presyo. So ngayon, ginagawa nila ng paraan na siraan po yung cryptocurrency para bumaba yung value. Pag bumaba, sila yung bibili. No? So kung sila alam nila yung value at gumagawa sila ng paraan para makabili ng crypto, tayo po, yan, may best na paraan tayo para makabili ng crypto. Yan, ito na yung i-discuss ko kaya, yan, relax ka na. Kasi ito na po yun. Ayan. So dapat mag-accumulate ka na ng cryptocurrency ngayon kasi mainit na pinag-uusapan po, no? Na i-regulate na po kasi, no, sa around the world. I-regulate po, pinag-aaralang i-regulate po around the world yung cryptocurrency. Ibig sabihin, darating kasi yung araw, no, na pag kumita ka sa crypto, may tax na. No? Kaya ang swerte ng mga company ngayon na may cryptocurrency kasi nung nabili nila ng mura, tumaas yung value ng crypto na hawak nila, no? Walang tax yun. So ngayon, habang hindi pa nire-regulate yung cryptocurrency, dapat ang gawin natin, makabili tayo para pagtaas ng presyo, di ba? Sarili nating kita yun. Lahat ng kita natin sa crypto, atin, walang tax. 'Di ba? Kasi pag ni-regulate yan, instead na 1 million yung buong kita mo, dahil taxable na, naging 800,000 na lang. Sayang yung 200,000. Yan, no? So, paano ka ngayon mag-a-accumulate ng crypto? Ayan. Anong gagawin natin ngayon para makapag-prepare sa future? Kasi future ang crypto. Ayan. We need to accumulate and generate more Bitcoin and cryptocurrencies. Ayan. So, welcome to the future, no? Because we are going to use the new generation trader, which is Royal Q. Ayan, no? So, we have two ways kay Royal Q, no? Para makapag-accumulate tayo ng crypto or maka-earn tayo ng mas maraming Bitcoin and other cryptocurrency. Number one is the AI trading. Ibig sabihin, no? Mag-subscribe ka lang sa Royal Q, may capital ka, you can earn from your own capital trading. But we have two option, which is the subscription business. Ibig sabihin, mag-subscribe ka kay Royal Q if you share si Royal Q sa mga kakilala mo na nagti-trading at nai-stress, sumasakit yung ulo kasi manual trading yung ginagawa nila, share mo si Royal Q kasi i-automate ni Royal Q yung trading nila. Now, on that way, no, na pag shinare mo si Royal Q, may kikitain ka separately. Ayan, no? So here is the features ni Royal Q. Pagka nag-download kayo ng Royal Q, mamaya kunin nyo yung link ng mga taong nag-invite sa inyo para makapag-download na kayo. Ayan, ito yung pinaka-features niya. I-discuss na natin. So Royal Q is the secure, no, and safe, no, AI trader na ikino-connect sa mga bangko ng crypto. Ibig sabihin po, kasi nga cryptocurrency, yung iti-trade natin at i-accumulate natin, syempre, dapat sa bangko ka ng crypto magti-trade. No? Dapat sa bangko ka ng crypto magti-trade. Hindi sa tao-tao lang. No? Hindi yung magpapatrade ka sa tao, mai-scam ka. Tandaan mo, ang totoong trading sa bangko nangyayari. Bangko ng crypto at hindi sa tao. No? So si Royal Q is the safe and secure, no, robotic trader na ikono-connect sa mga bangko, no? Para instead nga, no, na sa bangko ka nagte-trade, ikaw yung nagba-buy and sell diyan, nagma-manual na mag-monitor, mag-analyze ng market, i-connect lang natin si Royal Q, no? Magso-subscribe tayo, i-connect natin siya sa bangko. Now, we have 800 plus na bangko ng cryptocurrency. But, syempre, no, tayo, nag-accumulate tayo ng cryptocurrency sa top 10 lang. Tama po ang narinig nyo, top 10 lang. Si Royal Q, kinoconnect siya sa mga top 10 na bangko sa bangko ng cryptocurrency. Ayan, which is sa Binance, Huobi, Kraken, Coinbase Pro, Indodax, no? Kung taga-Indonesia ka, Indodax gamitin mo. Kung part ka ng Europe or America, yan, Kraken gamitin mo. But within Asia po, Coinbase Pro, Binance, and Huobi.
You can use OKX and Bybit as well, no? At lahat 'yan, kahit i-connect mo lahat yung bangko na yan kay Royal Q, kayang-kaya niyang i-trade lahat yang crypto na bibili mo sa mga bangko na yan. How? Yan, no? Yan. So, ito yung mga 7 exchanger or bangko ng cryptocurrency na kung saan pwede mong gamitin, mag-open ka ng account diyan at diyan magti-trade si Royal Q. But one of our recommended exchange or bank, no, crypto bank is Huobi, no? Kasi si Huobi po, no, since 2013 pa siya. Yan, ibig sabihin mas nauna siya kay Binance. Kaya lang si Binance naging number 1 crypto bank siya kasi syempre may mga vlogger, may mga influencer na gumagamit kasi ng Binance. So, mas naging popular kasi si Binance. But when it comes features na kung saan po no mas madaling gamitin, hindi nakakalito, hindi nakakaduling, hindi masakit sa ulo, Huobi po, no? So si Huobi, no, kung tatanungin niyo yan sa Google, if you are looking for a safe internationally used exchange, Huobi Global could be an excellent choice for you. So one of our recommended po si Huobi. Yan. So pwede niyong gamitin. Kung may Binance ka, yun na yun, pwede naman. And we have, ayan, our registration sa ng Royal Q po, no? Yan. We have our registration from California, USA, si Royal Q. Yan. So, as you can see po, si Huobi minsan nagre-range siya ng top 3, top 2, top 5, top 6, depende sa volume of trades na nangyayari sa CryptoBank. Yan. 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 So ngayon, ano ba yung kagandahan kay Royal Q? Bakit siya tinatawag na the best? No? Kasi, ito na po yung sinasabi ko po kanina na kung saan po, hindi ka na kasi mamimila ng mga coin na gusto mo. Hindi ka na mahirapan na baka mawala yung coin na ititrade mo kasi si Royal Q, ang kagandahan sa kanya, piling-pili ho yung mga coin na tinitrade niya. Ibig sabihin na ICO na. Kumbaga sa mga kumpanya sa Pilipinas, para ng yung mga coin na yan, para ng San Miguel Corporation, PLDT, Ayala, DMCI, etc. etc. Para siyang ganon. So may marami siyang cryptocurrency na tinitrade pero yan, mga stable na. Ibig sabihin, bumaba man yung value, hindi na mawawala. Ganyan kaganda si Royal Q. So ngayon, ano ba yung special kay Royal Q? No? It is secured by the API kung tawagin or Application Programming Interface, no? Yung security niya na ikinokonek po sa mga bangko mo, no? Bangko ng crypto. Yan, amazing, amazing. So si Royal Q po, no, using API, no, para makonect siya sa mga bangko. So ano ba ang special sa kanya? Quantitative trading kasi yung ginagamit niya pong strategy. Ibig sabihin ng quantitative trading, it is a type of market strategy that relies on mathematical and statistical model to identify and often execute opportunities. Ibig sabihin po, wala siyang namimiss, no? Na pagbaba ng market. Pag bumaba, nakakabili siya sa mababang presyo. Pag tumaas, nakakabenta siya sa pinakamataas na presyo. No? It works by using database models to determine the probability of a certain outcome. Unlike other form of trading, it relies solely on a statistical model of and programming to do this. Si Royal Q lang ang may kakayahan, no? Na mag-execute po, no? Na walang namimiss sa market. Kasi sa live trading siya nagtitrade. Now, example po ni bot, no? Primary objective mo, let's say profit for you potential from 0.5 to 5% per day. Si Royal Q po, no? Tandaan natin, no, na once na bumaba yung market, no, magre-recover yan on the long run. Hindi yan mananatili sa pagbaba. Dahan-dahang tataas yan. That's the reality of the market. Walang diretsong taas. Dahan-dahan yan. So yan yung opportunity na ini-execute ni Royal Q na sa bawat dahan-dahan niya na pagtaas, kumikita ka na dyan. No? At the more na mas yan, volatile yung market or malalaki yung movement, no? Yung candle chart na tinatawag. Ibig sabihin, no? Bumaba ng ilang percent, kaya niyang i-trade. Tumaas ng ilang percent, yan. Kaya niyang mag-profit. Ibig sabihin po, basta volatile yung market, pababa man yung market,
Design si robot para kumita ka. Yan, hindi niya naaantayin na kung ano yung tinaas, di ba? Aantayin niya pa yun, hindi na. The more na mas bumaba, kahit nabababa pa yung market, kumikita ka na. So volatility is good sa kanya. Now, if you compare sa manual, magte-technical analysis ka pa kasi magbe-base ka sa news, may emotion ka. But on the bot, yan, it is based on live trading, no emotions. Quantitative trading, may mga parameters tayong sineset para mas profitable yung trading ni Royal Q. Now, yan. Assuming ang profit na gusto mo, 20%. Si Royal Q, hindi niya gagawin na aantayin mag 20%. Sa manual trading kasi aantayin nila yan eh. Na kung ang desire nilang profit 20%, aantayin nila na mag 20%. Hanggat hindi nagte 20%, hindi sila magte-trade. Pero si robot, ang gagawin niya para kaya nga walang namimiss kasi every trade niya, ini-execute niya 1% palagi. So ibig sabihin, kung bawat trade niya or execute niya 1%, yan, 1% multiply by 20 times, kung 20 times siyang nakapag-execute ng 1% equals 20% yun. Tama? No? So, nag-execute siya pa isa-isang 1%. Yan, ibig sabihin, mas accurate yung trading niya na araw-araw, posible kang kumita talaga. Now, dahil dyan, ang kagandahan pa kasi kay Royal Q, 24/7 siyang nagtitrade para sa atin. Ibig sabihin, tulog ka na, nagtitrade pa si Royal Q para sa'yo. Kaya super intelligent siya. Now, paano ba yung trades na ginagawa ni Royal Q, Coach? No? Ito po yun. Ang ginagawa pa ni Royal Q, pag tumaas ng 1%, no, yung market, aantayin niya pa kung tataas pa ulit yung market. Pag tumaas siya ng 1.3%, yan. Ibig sabihin, standby yung bot kasi iti-trigger niya yung market kung pataas pa or pababa na. Paanong standby? Pag na-trigger niyang pababa, no? Na-trigger niyang bumaba ng 0.3%, magsisell na siya, no? Para may 1% ka ng profit. Malinis na. Ganyan mag-execute subot, no? Bakit hindi pa siya nag-sell dito? 'Di ba? Kasi nga baka tumaas pa. So bakit nag-standby lang siya dito? Kasi nga baka tumaas pa. So, pag na-trigger niyang pababa, tsaka lang siya mag-sell. Kaya naka-standby lang siya. Ganyan siya mag-execute. Ito yung sinasabi ko, no? Let's say 1.3% yung tinaas ng market, standby nga lang siya, di ba? Kasi nga baka tumaas pa. Pag tumaas ng 10% yung market, no? Iti-trigger niya pa yan kung tataas pa ulit or kung pababa na, no? Na-trigger niya ng 0.3%, isi-sell niya na yan para, no, may malinis kang 9.7%. Ibig sabihin na-trigger niya na bumaba na ng 0.3%, sell na agad siya. So 10% less 0.3% equals 9.7%. Malinis na yung 9.7%. Yan. So ngayon, ganun mag-sell si robot. Paano naman siya magbabay, coach? Let's say tumaas ng 10%, bumaba ng 0.3%. Ibinenta niya na yan kasi nga, yan, no, para may malinis ka ng profit. Ngayon, pag bumaba pa yan ng dire-diretso, iti-trigger niya yung market kung pataas na, no? Pag tumaas ng 0.5%, dun na siya bibili para hindi niya na na-miss yung price dito, no? Kasi kung dito pa siya bumili, mataas na rin. 'Di ba? Kaya dito pa lang bibili na siya pag na-trigger niyang pataas na yung market. So ganyan ka-accurate yung trading ni Royal Q. So here is the example po no nung history transaction trades ni Royal Q from Binance, no? Kinonect si Royal Q sa Binance, ito yung inanalyze niya, minonitor niya, no? Ito yung history trades niya sa Binance. So wala siyang na-miss dito, oh. No, bawat baba puro buy. 'Di ba? Nung na-trigger niya na pataas, nag-sell na siya. So lahat 'yan transaction niya yan na wala siyang na-miss. Question, kaya mo ba 'yan kahit na magaling kang mag-trade? Ang hirap i-predict niyan, ang hirap i-analyze niyan. 'Di ba? So, tanong coach, may kumita na ba diyan? 'Di ba? Kasi ang ganda pala ng robot niyo sa coach, 'di ba? So ngayon, ayan, may kumita na ba diyan? Yes. Ito po yung mga example natin ng mga kumita dito. So araw-araw iba-iba, may kumita $12, $9, $4, $6, walang fix sa earning po ng Royal Q, no? Walang fix sa profit ni Royal Q. Kasi naka-base siya sa live data. Pwedeng malaki ngayon, sakto lang bukas, pwedeng wala sa susunod, depende po 'yun, no? Or pwedeng mas malaki sa susunod.
So, syempre, yan, based on our ano po, no, experience, yan. Mas advantage po, no, yun ng mga subscriber pag may kapital na malaki. Kasi the higher capital po na pwede nating simulan sa Royal Q, ang kagandahan po, nung malaki rin yung pwedeng kitain. Kasi it depend dun sa pinaka nabili niya. Kasi buy low, sell high nga lang ginagawa ni Royal Q. Pag bumaba, bili lang siya ng bili. So ang labanan kasi dun, gaano kadami yung nabili ni Royal Q mo. 'Di ba? Gaano kadami yung nabili ng Royal Q mo para pag tumaas yung market, mas marami siyang mabebenta. Eh ngayon kung limited lang yung kapital mo, 'di ba? So maliit lang din, konti lang din yung mabibili nun, 'di ba? So konti lang din pag nag-sell siya. So ganun lang po ang labanan. Mas malaki yung kapital mo, malaki rin talaga yung pwedeng kitain, no? So here's the example po ng may kapital, no, na malaki, yan, na kumikita lang naman siya ng ano, 50,000 a day, no? 50,000 a day, 100,000 a day. Yan, for example, ito kumita siya ng 2,340, 1,320, 913 US dollar. Dollar po yan. In just 6 days, ang total na kinita po niya, oh, kalahating milyon. Wala na siyang ginawa. Si Royal Q lang ang nag-trade niyan. Tulog siya nung ginagawa ni Royal Q yung profit na yan. Di ba? Mekos-mekos si Royal Q, di ba? Kalahating milyon po sa loob ng 6 na araw. So, ganyan kaganda si Royal Q. Di ba? Imagine mo kumikita ka ng ganyang kalaki. Tanongin nyo naman kasi ako kung magkano naman yung capital kasi niyan. Di ba? Malaki rin ho kasi yung capital ni Royal Q. Ay, nung owner na yan. Ang capital po niyan, 2 milyon. Ayan. So, sa 2 million niya na yan, ang kagandahan sa 2 million na yan, ito na yung malinis na kinita niya, 489,000 or kalahating milyon halos. Yung capital niyang 2 million, nandoon pa, buo pa. Pag naisipan niya na i-withdraw, anytime mawi-withdraw pa niya. Pero ang laki na agad ng kinita niya. Ibig sabihin, yung 2 million, 2 million na yan, no? Kung kumikita siya ng kalahating milyon a week sa loob ng isang buwan, 'di ba? Kaya niyang mag 2 million. So that is the good thing na may malaking kapital, 'di ba? Kung milyon-milyon yung kapital mo, milyon-milyon din yung kikitain mo. So that is the potential ng bot na maximize niya, 'di ba? So yan yung kagandahan ni Royal Q. No? So, ang total users natin is 1.6 million. We are operated po, no? Or operating in 200 plus country. Royal Q is a fully tested and proven. Kumita ho lahat ng subscriber dito during pandemic. No? Kasi ang kagandahan sa kanya, yan, di natutulog, di nagpapahinga, walang reklamo, di ba? 24/7 na nagtitrade sa atin. Now, what is the good thing about Royal Q? Meron pa tayong tinatawag na gas fee. Itong gas fee na to, yan, may profit pa tayo na 20%. Paano yan, coach? Pag shinare mo si Royal Q, may 20% ka palagi sa mga nag-subscribe sa'yo. Yun na yun. Ito na, dito na papasok yung subscription business. Ibig sabihin, no, nag-subscribe ka kay Royal Q, may capital ka na kay Royal Q. Sa sarili mong capital, kumikita ka na. But if you share si Royal Q, which is what we call subscription business, isi-share mo lang po si Royal Q sa mga taong gusto ring magpa-trade. Pag nag-subscribe din sila at kumikita sila sa sarili nilang trading, may 20% gas fee ka sa kanila. Bawat isang subscriber mo. Now, ano yung pinaka-model natin na sinusundan po sa subscription business? Number 1 is the Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Channel. Yan, Spotify, YouTube, Globe Smart Sun, Sky Cable, Signal, Viva Max. All of that company, ang negosyo niyan, subscription business. Now, ang pinaka-sinusundan natin is the Netflix. Netflix is the subscription business company, no, na may total of 203.7 million subscriber all over the world nung 2020. 2023 na ngayon, gaano pa kaya karami? So, for example, subscriber ka ni Netflix, ang bayad mo buwan-buwan, $10 or 500 pesos. So, kung 500 pesos multiply by 200.3.7 subscriber,
ang kinikita lang naman ni Netflix sa subscription business niya is 1.16. I mean 116 billion pesos lang naman. Nagbibillion siya. Nagbibillion siya a month. So yan yung model na sinusundan natin. 'Di ba? Nag-subscribe ka kay Netflix, ang mapapanood mo lang puro movies, kumita ka ba? Hindi, kasi ang pinakita mo yung company. Now, kinuha natin yung concept na yan kasi napakaganda po ng subscription business. Number one, walang shipping cost, wala tayong binibenta ng mga product, pampaputi, pampaganda, kape-kape, sabon-sabon, wala. Royal Q po, no? Yung subscription business niya, it can gives you a lifetime and passive income. Stable income, hindi kagaya ng mga benta-bentang mga product. Bukod doon, worldwide yung market natin kasi si Royal Q, application lang. Hindi pinapa-shipping yan. Walang boundaries. Hindi affected ng lockdown. At bukod doon, wala tayong binabayarang overhead expenses gaya ng rental, salary, wala tayong pinapasahod. So, yan yung kagandahan kay Royal Q if we do the subscription business. Now, may rewards program kasi tayo kay Royal Q sa subscription business. So sa rank na yan, no, pag once na nag-subscribe ka, automatic you are, no, you are a big one. So once again, congratulations sa lahat ng mga new subscriber natin, no, na nandito sa Zoom. Yan, sa mga VIP 1 rank natin. Ayan. So next natin dyan, no, we have B2 rank, B3, B4, B5, up to B6 yung ranking. Now, ano ba yung klase ng ranking na yan? Simple as the more higher rank na na-achieve natin, lumalaki yung tinatawag na profit or rewards. Yan. Yung gas fee na sinasabi ko kanina, 20%. Paano yan, coach? Ito po yung pinaka-best example. Example, nag-decide ka ngayon. Kinuha mo yung link nung nagtaong nag-subscribe sa'yo. Nag-subscribe ka na. Pag may capital trading ka na, no? Sa sarili mong trading, kumikita ka na. But if you share sa kakilala mo, OFW, katrabaho, no? Nagtitrade ako pero gumagamit ako ng bot. 'Di ba nagtitrading ka din? Yan. Masakit sa ulo, 'di ba? O para hindi na sumakit ulo mo, mag-royal kayo ka. Pag nag-subscribe yan, agad-agad kikita ka ng $30. Yan. Pag shinare mo ulit yan, pag nag-subscribe sila, kikita ka agad ng $30. So and so forth. $30. Unlimited $30 ka palagi. Now, ang kagandahan pa niyan, no? Bukod sa kikitain mo na $30, meron ka pang 20% gas fee. Ibig sabihin, pag ito na nag-subscribe sa'yo, may kapital, nagpapatrade ng Bitcoin. So, di parang may Bitcoin ka rin kasi 20% yung kita mo sa Bitcoin niya. Ito, Ethereum, no? So, pag kumikita siya sa Ethereum niya, parang may Ethereum ka din kasi 20% yung porsyento mo dun sa Bitcoin niya, ay sa Ethereum niya. So and so forth po. The rest na lahat ng magsusubscribe sa'yo bukod dun sa $30 na kikitain mo, bawat isa sa kanila, no? Basta successful yung trade ng mga Royal Q nila, yan, lagi kang may porsyentong 20%. Passive ho yan. 'Di ba? Wala ka nang ginawa niyan. Pero robot nila nagtatrabaho, no? 24/7, kumikita yung may-ari, may porsyento ka. Yan yung kagandahan. Now, how can you achieve yung B2 rank? Yung tatlo mo kanina, no? Yung tatlo mo kanina, tuturuan mo din yan na mag-share. I-share lang naman natin si Royal Q, eh. Di ba? Parang sa inyo, wala naman ho kaming binibenta sa inyo. Napa-attend ho kayo dito, share namin ano ba yung kagandahan ni Royal Q. Siya na yung magte-trade sa'yo, siya na yung mag-a-analyze, siya na yung magbabuy and sell sa'yo, no? Magbibigay siya ng profit sa'yo every day. Ngayon, tanong, hindi ka ba magsusubscribe? Siyempre magsusubscribe ka. Di ba? Sa tatlo mo kanina, pag may nag-subscribe din sa kanila, total of 17. Ibig sabihin, no? 3 plus 17, 20 na lahat ng nag-subscribe sa'yo, automatic B2 ka. Now, what is the good thing kung B2 ka? Yan, ito yung pinaka-the best, no? Yan. Once na total of 20 na yung subscriber mo, B2 ka na, ano yung kagandahan pag B2 ka na? Pag may bagong nag-subscribe sa'yo, hindi na $30 yung kita mo. $40 na. No? Or in peso, 2,000 piso na agad-agad. At pag yung bagong nag-subscribe sa'yo, may kakilala din, may nag-subscribe din sa kanya, may kikitain ka pa sa kanyang $10 or 500 pesos. Question, may binenta ka ba? Wala. Kinento mo lang. Shinare mo lang si Royal Q.
in-educate mo lang sila na dapat kung nagte-trade sila sa legit na bangko, no? At para hindi sila mahirapan, i-connect nila yung robot. Anong robot? Royal Q. Di ba? So pag nag-subscribe sila na nag-subscribe, no? Sa 20 pa, may nag-subscribe dyan sa mga yan. Oh, unlimited $10, $10, $10, $10. Kaya pag dito ka na po, mababa ang 5,000 sa isang araw. Saan mo lalagay yung 5,000 na yan? Ipatrade mo ulit sa Royal Q. Kung nangailangan ka yung 5,000, hatiin mo, 2,500, withdraw. 2,500, patrade mo sa Royal Q. Hanggang unti-unti po, mapalaki natin yung kapital natin nang hindi na nanggagaling sa bulsa natin. Saan galing? Sa mga taong interested na mag-trading. Pero walang sapat na idea. So ikaw, may idea ka na nga, may knowledge ka na, i-educate mo sila. No? I-share mo si Royal Q kasi nga, 'di ba? Si Royal Q legit, 'di ba? Hindi hindi siya nagsisell ng loss. 'Yon, isa pa 'yon. Hindi po nagsisell ng loss si Royal Q. Pag halimbawa, lahat ng kapital mo na ibili niya na, 'di ba? Tapos nanatili na bumaba kasi puro buy, buy, buy kasi bababa eh. Pag lahat ng kapital mo na ibili niya na, hindi niya isi-sell 'yun pag mababa yung presyo. Iti-trigger niya pa yung market kung pataas na tsaka siya magbebenta. So walang loss. Pag nanatili sa baba yung price at mababa yon, ang ginagawa niya hold. So buy low, sell high, and then hold. Pag down yung market. Yun ang the best kay Royal Q. Yan. Bukod doon sa bawat nag-subscribe sa iyo, no? Na direct mo, ayan, hindi ka na 20%, 30% ka na. So palaki ng palaki yung na-earn natin sa bawat may magsusubscribe sa atin. 'Di ba? So, yan. Ano yung kagandahan naman pag na-achieve yung B3? Paano ba ma-achieve yan? Yan. Yung tatlo mo kanina, kailangan mag-B2 rin sila. Or ito, may 20 na tao to, may 20 na subscriber, may 20 na subscriber. Bukod doon, dapat may new subscriber ka. Para total of 5 yung subscriber mo, no? At once na ang total na subscriber under your link is 100, you are automatically a B3. Now, what is the good thing about B3? Hindi ka na $30. Hindi ka na $40. 'Di ba? Kundi $50 ka na. Yan, ibig sabihin sa isang araw na may mag-subscribe sa yung bago, 2,500. 'Di ba? $50 ka na, 2,500 na agad-agad. Plus, yan, hindi ka na 30%, hindi ka na 20%, hindi ka na 30% sa gas fee or porsyento mo sa bawat nag-subscribe sa'yo, kundi 40% na. Mas malaki na. So, yan yung passive. Ibig sabihin, no, bawat successful trade ng mga nag-subscribe sa'yo, unlimited yung pumapasok sa'yo minu-minuto. Kasi minu-minuto nagtitrade yung Royal Q eh. Di ba? So, ganyan kaganda po, no? Yung ma-achieve mo yung rank, may capital ka pa, mas malaki yung pwede nating kitain. Yan, no? I hope manalinawan tayo, no? So, ano pa yung kagandahan dyan? Yan. So, sa pag B3 ka na, if we achieve yung B3, yan. Ibig sabihin po kapag may 20 na bagong nag-subscribe under sa mga nag-subscribe sa'yo, yan. Ibig sabihin, unlimited $10 ka, di ba? Ayan. So, mababa yung, ayan, mababa ho, no? Mababa ho yung 20,000 po sa isang araw. Yan. Isang araw lang ho yan, no? Possible ka mag 20,000 pag B3 ka na. Yan. So and so forth po, of course, may B4, B5, B6, and so hindi na natin i-discuss yan. So, ang kagandahan kasi, ito, i-discuss natin tong B6. If we achieve yung B6 rank, bakit ini-encourage natin, no? Na lahat ng mga subscriber natin po, no? Magpa-subscribe kayo. Kasi hindi naman mahirap, kumbaga, wala naman kayong binenta sa tao eh. 'Di ba? Shinare nyo lang si Royal Q. Pero the more na mas dumadami yung nagsusubscribe sa inyo at nai-interest na automated yung trading nyo, na-achieve nyo yung rank. Pag na-achieve natin tong pinaka-highest rank, which is the B6, bawat mag-subscribe sa'yo, $70 ka na. $70 ka na. 'Di ba? So, napakalaki na ng porsyento mo. Bukod doon, ayan. Ito po, example ng subscriber natin na walang kapital, no? Wala siyang kapital, nag-start lang siya robot.
Yan. Nag-start siya robot, ang ginawa ho niya, shinare niya yung Royal Queue. Sa unang araw niya, April 19, 2001, pandemic to. May nag-subscribe sa kanya, $30 agad yung kinita niya. Diba? Wala pa siyang kapital niya na, pero dahil may kapital na yung nag-subscribe sa kanya, ito yung second day, oh. May porsyento na siya, oh. 0.00 something. 0.0039 US dollar. Yan yung porsyento niya doon kasi 20% siya eh. Pero pagdating ng pangatlong araw, may nag-subscribe sa kanya, hindi dalawa, kundi tatlo. $90 agad siya. So, 1, 2, 3 days, naging ang kinita niya po, $120 or 5,000. Kasi saan? May nag-subscribe lang sa kanya. Pagdating ng pangapat na araw, ayan, lumaki na yung porsyento niya, oh. 'Di ba? Kasi apat na yung nag-subscribe, may kapital lahat eh. 0.9 na or almost $1 na to. No, nasundan yan 0.10, 'di ba? So depende po sa trades ng royalty ng mga subscriber ho under sa inyo. Yung porsyento nyo laging 20% kayo palagi. Pero titingnan nyo dito sa side na to, yan. Ibig sabihin, shinare niya lang ng shinare si Royal Q. Wala naman siyang malaking kapital pero nahigitan niya na halos or tumapat na yung kapital or yung kinikita niya doon sa may kapital na 2 million. Kasi kumikita na siya dito ng 1,333, 1,405, 1,629. Araw-araw nag-100,000, no? Araw-araw nag-100,000 pesos siya. Mababa na yung 80,000, 50,000. So saan galing to? Hindi po sa kapital niya to kasi wala naman siyang agad-agad malaking kapital, no? Nanggaling to sa mga nag-subscribe sa kanya kasi nag-basics na siya. Ibig sabihin, yung indirect at saka direct subscriber niya. Yan yung potential kapag nag-basics ka na, pag na-achieve natin yung higher rank, no? So ito yung history ng account niya. Sa 18 or 28 na tao na shineran niya ng Royal Q, 10 yung hindi nag-activate or hindi nag-subscribe. Yung 18 nag-subscribe. Pero yung 18 na subscriber na yan, tinuruan niya lang din na magpa-subscribe yan. Ito yung naging total na activated po na subscriber niya, no? 16,689, no? 20,000 yung hindi nag-subscribe. So tandaan mo, pag nagpa-subscribe ka kay Royal Q, mas marami talaga yung hindi maniniwala sa'yo. Mas maraming hindi magsusubscribe sa'yo, pero meron at merong magsusubscribe sa'yo na yan yung makakapuwang mo, no? Na magpapasubscribe din para lahat kayo kikita. So ang total, no, ng kinita niya sa 16,000 subscriber na yan, ayan, ito po, 69,184 US dollar lang naman. No? So kung makikita nyo po, ito yung total na kinita niya sa subscription business. Again, hindi to trading. No? Kumita siya 11,704, 11,621, 11,000, 12,000, 11,000, 12,000 sa isang. Yan, sa total, no? Ang total na kinita niya sa subscription business niya magmula nung nagsimula siyang mag-share ng Royal Q. Total of 38.96 million lang naman. Saan mo kikitain yan? Pandemic yan, no? Diyos ko! Grabe, mekes-mekes yung income, di ba? Sobra na yan. 38.96 million US dollar. Imagine, you are earning that amount during pandemic. Wala kang ibang makikitang pwedeng pagkakitaan ng ganyan, no? Kundi kay royalty lang. Yan. So ang kagandahan pa, if you achieve yung higher rank, meron tinatawag na profit sharing. Profit sharing po na dahil B6 ka, no? Dahil ang rank mo B6, ibig sabihin yung total sales ng Royal Q sa buong mundo sa 200 plus country, no? Ng mga subscriber, may mga nag-renew, yan, may profit sharing kayo doon. Ibig sabihin, let's say 10 billion US dollar, 10% yung inalat ng Royal Q na ibibigay sa lahat ng mga B6. So 10% nun, 10 million US dollar, pinaghati-hatian yun ng lahat ng B6. So ito yung kinita nyo, in just one day, kumita siya ng 65,475 US dollar in just one day. Imagine, 'di ba? Grabe na 'yan. Sobra na 'yan, 'di ba? Sobrang laki ng pwedeng kitain natin dito if we achieve yung Royal Q, no? If we achieve yung higher rank sa Royal Q. So, here's yung testimony ng ating ano no, B6 no na
Sabi niya, today is a great day. I just make my first 1 million US dollar. No? I like not believing in a short time pero talagang nagbago yung buhay ko. 360 degrees. So it happens. 'Di ba? So why not na hindi mangyari sa atin? Kasi nga, nung ginawa nila si Royal Q, nagpa-subscribe sila, pandemic yun. So what's more tayo ngayon na hindi naman nagaano kahigpit? 'Di ba? Yung government, makakalabas na tayo, 'di ba? Nakakalabas na tayo, na i-share na natin anytime, anywhere. So yan yung kagandahan kay Royal Q. Ano pa yung best? Yan. Paano mag-start kay Royal Q? Here is the summary nung ano natin, no, yung suggested amount na pwede nyo simulan. So we have Royal Q activation, no, which is pag nag-subscribe kayo kay Royal Q, total of 120 US dollar yung subscription niya, no? And then mag-i-initiate tayo ng $20 na gas fee. Kasi lahat ng successful trade ni Royal Q, idinediretso niya yun sa bangko mo, no? So doon siya kumukuha ng gas fee or fuel fee. And then suggested initial trading $100. So may transfer fee yan coming from the bank ng Royal ng ng crypto mo to transfer yung 120 US dollar. So total of $241 or in peso nagre-range yan ng I think nasa 14,000 pesos. So yan yung total na ano natin, no? Initial suggested trading, no? Capital po, no? Na may Royal Q na $241 or nasa 14,000 pesos. May capital trading ka na yan, pwede ka na mag-profit sa amount na yan. But hindi ka again, no? Hindi ka limitado sa $100. Pwede ka mag-start 200, 300 or mas malaki pa kasi syempre mas malaki yung capital mo, mas malaki talaga yung pwede mong kitain. That's the reality, no? Now, question. No, coach, gusto kong sana, kaya lang wala pa akong kapital talaga. Pero gusto ko muna, okay lang ba mag-subscribe lang muna ako kay Royal Q? Yes. You can start po kay Royal Q na kahit robot lang. Now, we highly suggest, no, na para hindi naman galing sa bulsa mo yung pangkapital mo na $100, no, pag nag-subscribe ka kay Royal Q, i-activate natin yung account mo, yung link mo, no, i-share mo na sa mga kakilala mo, no, na interesado sa trading, gustong ma-automate yung trading nila. I-share mo na si Royal Q. Paatinin mo sa Zoom na ganito, kami yung bahala magpaliwanag. Pag nag-subscribe yan, kikita ka ng $30. No? Gawin mo ulit yan pag may Zoom tayo. Mag-invite ka ulit. No? Pag nag-subscribe yon, another $30 ka ulit. Yung kinikita mo na $30 ng $30, no? Yan yung gawin mong kapital para hindi na galing sa bulsa mo. So we are just sharing the benefits of Royal Q, the goodness of Royal Q, but if the ano po no person no you share yung benefits natin kay Royal Q, pag nag-subscribe yan, kikita ka unlimited $30. Actually, that's what I did, no? I started kay Royal Q po, no, ng robot lang. And then i-share ko yan sa mga grupo ng mga trader na na-scam na, naloko na, nalusawan ng pera. Sabi ko sa kanya, kinamusta ko sila eh. Kamusta naman yung trade nyo, sir? Masakit sa ulo. Wala akong oras. Ah, okay. Ikaw, anong ginagawa mo? Tinanong ako. Oh, opportunity. Sabi ko, nagte-trading din ako, sir, pero may gamit akong bot. Talaga? Anong bot yan? Attend ka ng Zoom, sir, para mas mapaliwanagan ka. No? Pina-attend ko lang, pero nung pagkatapos umattend, ang ganda pala ng robot, sir. Sabi nila, paano magsimula dun, sir? Shinare ko na yung Royal Q, inactivate yung Royal Q niya. $30 ka agad. Di ba? Yun yung nangyari po sa akin. I started na robot lang yung simula ko dito. 3 months akong walang kapital. Saan galing yung kapital ko? Coming from mga subscriber po sa akin. No? And until now po, ayan, B3 na po tayo dito sa Royal Q. So anong kagandahan if you decided po no to start sa team natin no as a subscriber? Ayan, of course we have pre-trainings po para mas ma-educate kayo, malaman niyo yung mga do's and don'ts, yung concept ni Royal Q, how to build yung community ng traders, paano natin ma-achieve yung higher rank, tutulungan po namin kayo dito, no? Kaya wag kayong matakot na magsimula kasi i-guide po namin kayo ng tama. Bukod doon, ayan, syempre dapat may initiative tayo na aralin yung konsepto. Yan.
So all you have to do just to start po, no? You can get the link ng mga taong nag-subscribe sa inyo. Okay? Get the link po, mag-provide kayo ng email. Pag nag-provide kayo ng email, yung active email ang ilalagay, ha? Isulat nyo yung password. Walang ibang nakakaalam ng password nyo, dapat kayo lang. Hindi kami, hindi yung taong nag-invite sa inyo, hindi yung taong nag-a-assist sa inyo. Kayo lang dapat kasi karapatan nyo ho yun, no? Kayo lang ang dapat nakakaalam ng account nyo. At isusulat nyo yan para hindi nyo makalimutan. No? Malinaw? So get the link ng mga taong nag-invite po sa inyo, no? Para makapagsimula na po kayo, no? So nandito po kami para i-guide po kayo, no? Pagka may mga interesado ho, no? I-approach nyo lang yung mga taong nag-invite po sa inyo, no? Na kung malapit yung mga coaches natin sa area nyo, no? Pwede nyong i-invite para magpaliwanag kung hindi nyo pa kaya. So at the same time po, ayan. Ayan, tapos na tayo, no? So, ayan, register kayo and then pag available na yung fund nyo, ayan, pwede na nating i-activate yung Royal Queue nyo para at least masimulan na natin, no? Na mag-subscription business and magpa-trade sa Royal Queue. So, this is the end of my presentation tonight. So, I hope naliwanagan ko kayo at mas lumalim yung kaalaman ng mga na-subscriber na natin dito, no? So, unti-unti yan, magsising in sa atin. Basta, ayan, we highly suggest na umaattend tayo palagi po, no? Sa lahat ng mga nag-subscribe sa atin dito, no? And of course, sa mga hindi pa, ayan, sa mga hindi pa nagdi-decide, decide lang po kayo kasi nandito po kami. So, iwan po namin ang salitang ito or katagang ito, no? This is the best quote na narinig ko po since I started po kay Royal Q. Hindi mag-a-adjust yung mga pangarap natin sa buhay. Marami nawalan during the pandemic, no? Marami nawalan ng pangarap, nawalan na ng lakas ng loob, no? Na sumubok ulit. But, ayan, through Royal Q po, ibalik natin ang pangarap, no, ng bawat isa. Yan, walang imposible ho dito kasi lahat po ng subscriber natin dito kumikita ho, no? Kumikita po bukod doon, yan, inaaralin lang po natin ng business, no? Kasi tayo yung mag-a-adjust para makamit po yun. Tayo yung mag-a-adjust para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. Hindi yung pangarap natin ang mag-a-adjust. So sa pagkamit ng pangarap, yan, kalakip na po dyan yung internet. Kaya dapat lagi kayong may internet. Yan, lagi kayong nasa Zoom para ma-educate po kayo, no? Mas maaral nyo po yung concept ng business natin. So with that, ayan, thank you so much sa lahat po ng mga umattend po sa atin tonight.